magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap. Hindi lang po sa akin, kundi sa buong team natin. Ang team po natin, ito po ang Giting ng Pasig. So, thank you po sa oras ninyo. Alam ko may mga gagawin din po kayo sa bahay, pero naglaan po kayo ng oras para makasama namin kayo ngayon. Para mapakinggan nyo rin po. Alam nyo, dapat naman po talaga pinakikinggan natin ng lahat ng mga nag-a-apply sa atin ng trabaho. Dapat pinakikinggan natin ng lahat ng mga kandidato, mula mayor, vice mayor, congressman, konsyal. Pero alam nyo, marami pong totoo po niyan, marami pong nag-apply sa akin na makasama po sa lineup natin na Giting ng Pasig. Mula vice mayor hanggang konsyal, totoo po niyan, marami po talagang nag-apply. Pero ang tanong, paano ba tayo namili ng mga kasama? Una po sa lahat, dapat alam dun sa prinsipyo natin. Dapat mayroong integridad, dapat handang mamuno ng tapat. Dapat malinis yung intensyon ba't gusto nilang pumasok sa politika. Wala naman po tayong sasabihin na hindi maganda tungkol sa mga ibang kandidato. Pero ito po mga kasama natin sa Giting ng Pasig. Tiyak po ako na ito po ay maayos na tao. Nagkakaisa po kami sa layunin para paigtingin ang mabubuting pagbabago na nasimulan na natin dito sa lungsod ng Pasig. Kaya po, at iyan naman po talaga ang mission natin. Ako po yung nag-desisyon tumakbo para mayor noong 2019, hindi para sa isang posisyon, kundi po para sa isang mission na magpakilala at magdala ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. Meron po kasing pagbabago na mababaw lang. Pwedeng nagkaroon ng pagbabago ng pangalan, ng mukha, pero yung sistema ay ganun pa rin pala. Pero hindi po tayo papayag na ganyan kasi ang pinaghirapan natin na pagbabago, sinimulan natin, una, tinatalikuran natin yung kultura ng palakasan. Tinatalikuran natin yung sistema ng takutan ng nanggagaling sa City Hall. Noong 2019 po, nung nag-iikot-ikot po kami ni Kong Roman, madalas po may mga lumalapit sa amin, inasabi na, Biko, Roman, sa inyo kami. Pero secret lang natin. Minsan may ganun po. Pag tinatanong namin, bakit naman po secret? Ang madalas pong sinasagot sa amin, pensya ka na. Gusto namin sa inyo ni Roman, pero medyo kinakabahan po kami. Pag tinatanong po namin, ba't naman po kayo kinakabahan? Dahil daw meron siyang kamag-anak na nagtatrabaho sa City Hall. Pag nakita daw nakasama kami, ay patay daw po yun. Meron daw siyang anak na scholar ng Pasig. Pag nakita daw na may picture kasama namin, posible daw na mawalan ng scholarship. O minsan, sasabihin, kasi membro ako ng gantong samahan, membro ako ng lab organization. Pag nakita na kausap kita, makita lang na magkatabi tayo, tatanggalin daw ako sa lab organization. Pag Pasko, hindi ako makakakuha ng pamaskong handog. Madalas po, ganyan po yung sinasabi sa amin. Nung isang beses naman po, naglalakad po kami sa palengke, nandun po kami sa RTW, meron pong lumapit sa akin na isang ali. Sabi ng ali sa akin, Biko, pinalabit niya akong ganun, Biko. Pinakita niya sa akin, 2 bilao. Biko, bilhin mo na tong Biko. Sabi sa akin. Pero nung tinignan ko yung bilao, sabi ko, Manang, hindi naman Biko yan Sapin-sapin yan. Sabi niya sa akin, hindi, Biko. Nandito sa ilalim, tinago ko lang. Ay, Manang, ba't mo naman tinago? Bawal daw. Hindi naman yan illegal, ba't mo tinatago? Pag pagbiling niya sa akin, akala ko droga yung binibenta Tatago, pabulong. Sabi niya, hindi, Biko, kasi Bawal. nahuli ako last week, sabi niya, bawal daw magbenta ng Biko sa palengke. Mula daw nung nag-file ako. Bilang mga Pasigenyo, ngayon po nakakatawa na kasi parang nakakatawang kwento. Pero
Kung matatandaan po natin, 3 taon pa lang, wala pang 3 taon ang nakakalipas mula nung ganong klaseng estilo ng paggugobyerno. Nabuhay ang mga Pasigenyo sa takot. Natakot tayo sa mga nakaupo. Pero hindi po ba dapat baliktad? Hindi ba dapat ang politiko ang takot sa taong bayan? Kaya nung po tayo sabi natin, babaguhin na natin. At sa totoo, isa po yan sa nag-udyok sa akin para tumakbo. Dahil nakita natin na yung mga programa ng gobyerno, yung pera ng gobyerno, ginagamit laban sa atin, ginagamit para takutin tayo, ginagamit para mapilitan tayo sumama sa politika nila. Mali po yun. Bakit po? Dahil lahat naman po tayo dito ay nagbabayad ng buwis. Kahit po walang trabaho, kahit po bata, bumili lang ng chichirya sa kanto, nakapaloob na po doon yung tax. Lahat po tayo ay may ambag sa kaban ng bayan. Kaya ang mga programa, mga proyekto ng City Hall, pasahod man yan sa empleyado, allowance man yan ng scholarship, yung pambili ng pamaskong handog natin pag Pasko, at lahat ng iba pa nating programa, proyekto, serbisyo. Hindi po yan pag-aari o hindi po yan nanggagaling sa isang politiko lamang. Yan po ay proyekto ng bawat Pasigenyo. Atin po yan. Atin po yan. Kaya naiintindihan ko na bilang politiko, bilang alkalde, wala akong karapatan na mamili kung sino lang ang bibigyan, kung sino lang ang papaboran, kung sino lang ang malakas sa akin. Ano pong ginawa natin? Tinultukan po na yung ganong klaseng sistema. Patotoo po rito sa ginawa nating pagbabago, yung bagong estilo ng pamamahagi ng pamaskong handog natin. Sino po sa inyo nakatanggap ng pamaskong handog nung nakaraan? Yan, dapat lahat po nagtataas ng kamay. Pag mayroong hindi nagtaas ng kamay, pagagalitan natin yung team natin ng pamaskong handog. Yung iba sa kanila nandito po rin. Bakit po? Ba't po natin mahirap po gawin yun, ha? Hindi po madali gawin yun. Pero bakit po natin ginawa yun? Nagbahay-bahay po tayo. Kasi gusto natin, pagkaibigan, siyempre dapat meron. Pagkaalyado, siyempre dapat meron. Pero ang gusto natin, kahit hindi ka kaibigan, kahit hindi ka kaalyado, kahit nakaaway mo pa yung mayor noon, meron ka pa rin pamaskong handog. Pantay-pantay. Dahil ang ginagamit natin pondo ay hindi naman po galing sa bulsa ko. Galing po yan sa kaban ng bayan kung saan ang bawat isa sa atin ay nag-ambag doon. Kaya mali po yung sistema ng palakasan. Hindi dapat ginagamit sa takutan ang mga programa ng ating pamahalaan. Unti-unti po, hindi ko po sasabihin na perfecto na dahil malayo pa po tayo sa perfecto. Pero ang importante, ang mahalaga, tama yung direksyon na pinututunguhan natin bilang isang lungsod. Nabanggit na rin naman natin yung takutan. Saan pa ba nagkakaroon ng takutan dati? Natatandaan po natin dati, lagi tayong tinatakot sa demolisyon. Nakita natin kung paano mga nangyari dati. Alam mo, darating din naman tayo talaga sa punto na kailangan talaga natin ayusin yung mga danger zones natin. Kasi ayaw natin na nasa alanganin ng ating mga residente. Ayaw po natin na nasa lugar tayo na hindi safe. Gusto po natin yung nasa... Ayos yun ah. Ang gusto po natin, ligtas po ang bawat isang Pasigenyo. So meron po talagang punto at nasimulan na natin magplano para sa maayos na programa sa pabahay. Hindi pwede yung marahas, hindi pwede yung sapilitan. Nakita naman po natin kung anong nangyari sa kapitbahay nyo lang, sa isbang. Hindi pa handa yung relokasyon, wala pang kuryente, wala pang tubig, malayo sa school, malayo sa serbisyo pang kalusugan, marahas nang pinaalis sa mga tao. Nakita niyo po yan, saksi po kayo dyan. Pa-picture niya, pa-picture. Mali po yun. Muli po, talaga naman na kailangan natin ayusin yung mga danger zone sa Pasig. Ako po, hindi po ako mangangako na hindi po tama ipangako.
Darating po talaga tayo sa punto na may mga iba po ay marirelocate, pero gagawin natin yan sa paraan na maayos. Gagawin natin yan sa paraan na kinukonsulta at kinakausap muna kayo. Sa madaling salita, para simple na lang po, hindi po ako papayag, hindi lang sa Maybunga, hindi lang sa Floodway, kundi sa buong Pasig, hindi po tayo pumapayag ngayon na nagkakademolisyon hanggat hindi yung mga serbisyo na kailangan sa relokasyon. Dapat may kuryente, may tubig, may kabuhayan, malapit sa paaralan, malapit sa serbisyong pangkalusugan, at hindi natin gagawin sa paraan na may karahasan. Para lang po sa kaalaman ng lahat, may nasisimulan na po tayong proyekto. Although iba po yung people's plan po ito sa site po ng Rosario Floodway. Baka nabalitaan nyo na rin po kasi mabuti nang marinig nyo po galing sa akin. Ito po ay initiative din po ng samahan doon at sumusuporta lang po ang pamahalaan, yung lupa po pinapagamit po doon sa building na yon o sa mga building doon. 600 unit po dyan. Pero may mga ibang lugar din po, lalo na po sa Maybunga Floodway, na talaga naman nasa danger zones. Bumibili po tayo ng isang malaking piraso ng lupa, 2 piraso pala ng lupa sa Barangay Kalawaan. More than nasa mga 5 hectares po yan. Dahil gusto natin kung magkakaroon tayo ng relokasyon, hindi na yung sa malalayong lugar. Pero hindi naman po ito yung tamang okasyon para pag-usapan po yan ng masyadong detalyado. Gusto ko lang po alam ninyo na hindi kayo nakakalimutan. Gusto ko lang po alam ninyo na pinagpaplanuhan na hindi natin minamadali. Dapat maayos ang plano, hindi mapapasukan ng palakasan, hindi mapapasukan ng demolisyon na marahas. Maayos po ang plano natin. Sa susunod po, mag-uusap-usap pa naman po tayo. Baka may mga katanungan po kayo, huwag po tayong mag-alala. Wala tayong hakbang na gagawin na hindi okay sa ating lahat dahil maganda po ang plano natin para sa Floodway. Muli po, ang pagbabagong ginagawa natin, tinatalikuran natin yung palakasan, takutan, at ito po, mas matinding pagbabago na po nakilala po natin. Sinimulan na natin at marami na tayong napagtagumpayan po rito. Ito po yung sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, yung sa laban natin kontra korupsyon. Hindi niyo po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang. Pwede niyo po tingnan yung mga presyo ng lahat ng pinapagawa ng City Hall natin. Sino po dito namamalengke sa mega market natin? Marami po sa inyo, nakakarating po doon. Doon po sa may entrance, sa may bungad po ng mega market, meron pong full disclosure board. Malamang karamihan sa atin nakadaan-daanan lang po yun. Pero pag binuksan niyo po yun, at pwede niyo pong buksan yun kasi glass lang naman po yun, pwede niyo silipin, pwede niyo tingnan yung mga dokumento doon. Karapatan niyo po yun, kaya nga po siya nandun. Pwede niyo po tingnan ng bawat proyekto ng City Hall. Makikita niyo po yung mga presyo ng mga programa, proyekto natin. Lahat po nandun. Ngayon, pag kinumpara niyo po yung presyo ngayon, kumpara sa presyo noon, 2018, 2017, mga nauna pang taon, ang mapapansin po ninyo, yung mga pinagagawa natin ngayon, parehong kalidad naman, parehong bilang, pero mas mura po ngayon ng 20 to 30%. Bumababa yung presyo. Ibig sabihin, para mas konkreto, may programa, may proyekto, magpapagawa ng kalsada. Ang budget po noon ay 10 million pesos. Ngayon po, dahil binuksan natin yung tinatawag na public bidding, yung mga kontratista na accredited, pwede mag-bid, pababaan sila basta tamang kalidad. Ngayon po, ang mga nananalo, nasa 8 million, 7 million na lang mula 10 million. Yung sobra na 2-3 million, nagagamit natin ngayon sa iba pang programa. Dati sagad-sagad. Kasi po, dati may kickback. Ano ba ibig sabihin ng kickback? May proyekto, 10 million yung budget. Kaya palang ipagawa ng 8 million. Kakausapin na lang po yung kontratista, yung contractor. Sabihin, pare,
Sagarin na natin sa 10 million, happy na lang tayo dun sa sobrang 2 million. Hindi natin namalayan kasi nakita natin napagawa pa rin naman yung kalsada, napatayo pa rin naman yung gusali. Hindi natin namalayan, nanakawan na pala tayo. Tapos pag malapit ng eleksyon, namimigay ng pera, akala natin ang bayat. Hindi natin namalayan, barya lang pala yun dun sa nabulsa nila. Ang yaman ng lungsod natin. At unti-unti, nakikita natin yung pagbabago. Halimbawa na lang po, nung nagkaroon po ng DSWD SAP, natatandaan po ninyo yung DSWD SAP. Marami pong nabigyan sa floodway pero marami din pong wala sa listahan. Tama po ba? Ayan po, totoo po yan. Sa ibang lugar, pagpunta ka sa ibang LGU, wala ka sa listahan ng DSWD SAP noong mga panahon na yun, 2020 pa po ito. Ang sasabihin na lang po sa inyo, pasensya na, wala ka sa listahan, wala na po tayong magagawa. Yan pong sinasabi sa gano'n. Di naman din kasalanan ng ibang kasi wala na talagang budget. Pero tayo po sa Pasig, iba tayo. Tayo po dito sa Pasig, yung mga wala sa listahan, alam natin, nangangailangan din. Ano pong ginawa natin? Naglansad tayo ng sarili nating programa, Pasig Supplemental SAP. Para kung wala ka sa listahan ng DSWD, ay mula sa lokal na pamahalaan, ang pamilya mo, meron pa rin 8,000 piso. Iilang LGU lang tayo na nakagawa niyan. Tapos nung pinagbawalan ng face-to-face classes, ano pong ginawa natin? Hindi lang po basta per family, yung tablet na ginawa natin per student, may napagamit po tayo. 1.3 billion pesos po yun. Yung supplemental SAP, 1.2 billion pesos po yun. Bukod pa lang sa ginawa natin na food pack at iba pang tulong, hindi po tayo tumigil. Pero ang tanong, saan tayo nakahanap ng 1.2 billion pesos? Kasi 8,000 piso kada pamilya na wala sa DSWD SAP, more than 100,000 family po yan. Umabot talaga ng billion yan. Yung tablet, 1.3 billion. Paano natin nagawa? Paano tayo nakahanap ng ganong kalaking pondo? Sa panahon na may COVID response pa tayong inaatupag. Nagtayo tayo ng centralized quarantine facility, nag-convert tayo ng ospital para maging COVID referral center, nakapagtayo din tayo ng Pasig City Molecular Laboratory, na ilang LGU lang din tayo ang meron yan. Nag-hire tayo ng emergency healthcare workers at marami pa pong iba. Lahat lang may katumbas na gastos. Pero nagawa pa rin natin yung supplemental SAP, 1.2 billion. Nagawa pa rin natin yung tablet na 1:1 sa mga paaralan pampubliko, 1.3 billion. Nataasan pa natin yung bilang ng scholar. 12,000 scholar lang po tayo nung nag-umpisa ako. Ngayon po, nasa 20,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Nakapaglunsad pa tayo ng bagong programa na magsisimula sa July. Hindi po ito pangako. Nakatabi na yung pondo, more than 50 million pesos para sa local senior pension sa mga 65 years old pataas na wala pang ibang pension. Paano po natin nagawa yan? Sa gitna ng pandemya at sa gitna ng napakalaking gastos din para sa COVID response. Simple lang po ang sagot. Nagawa po natin ng mga ito at marami pang iba na hindi na natin mababanggit ngayon. Dahil po maaga sa ating administrasyon ay sinimulan natin at seryoso nating ipinaglaban ang mga pagbabago at reforma, yung paglilinis ng pamahalaan natin. Maaga sa ating administrasyon ay pinaglaban natin ang mabuting paggogobyerno, malinis na paggogobyerno. Pero meron po akong aaminin sa inyo. Meron pong mga pagkakataon na talagang nahirapan po ako. Di ba nabanggit natin kanina, nagsibabaan yung presyo ng mga pinagagawa ng City Hall, 20 to 30%. 10 million pesos, ibig sabihin bumaba ng 2 million pesos. May project tayo na 50 million pesos, ibig sabihin at least 10 million pesos ang binaba nun. Isipin po ninyo, ibig sabihin, nawala yung korupsyon na ganun kalaki. Ang dumadaan na project sa lungsod natin kada taon, more than 5 billion pesos. Ang laki ng Pasig eh. At mayaman ng Pasig, talagang napakaraming proyekto. 5 billion. Ano po ang 20% ng 5 billion pesos? 1 billion. Yan yung nawala dun sa mga nabubulsa nila dati. Yan ang natupid ng gobyerno ngayon. Pasensya na po kayo kung sinasabi ko ng diretsyo kasi ako po'y naniniwala na dapat alam natin. 1 billion pesos po yan.
na natitipid ng ating pamahalaan ngayon na dating napupunta sa korupsyon. Siguro hindi naman po nakapagtataka kung bakit may mga galit po sa akin ngayon. Kung bakit ginagawan tayo ng kwento, kung bakit sinisiraan tayo, kung ba't gustong makabalik sa kapangyarihan ng ibang tao. Dahil 1 billion pesos per year po ang pinag-uusapan natin. Napakalaking pera. Pumasok ako sa City Hall, mala sindikatong grupo ang sumalubong sa akin. Binasag po natin yan. Siyempre gusto nilang makabalik. 1 billion pesos ba naman? Eh para sa 1,000 piso nga, may nag-aaway-aaway. Ano pa kaya yung 1 billion pesos? May mga kaibigan ako, nakakala nila pag maupo ako, kayang-kaya nila ako. Nabibigay ko sa kanilang mga proyekto. Pero ako po, pag alam kong hindi tama, sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, hindi natin ginagawa. Kahit inalok pa nila ako ng kung ano-ano. Pero totoo naman po, pag kaibigan mo, akala mo kaibigan mo, ngayon hindi mo pinagbigyan kasi alam mo bawal. Ngayon sinisiraan ka, galit na sa'yo. Masakit din po, no? Pero okay lang, tinitiis natin yun. Ang mahalaga lang sa akin, sa dulo, kaya kong humarap sa Diyos at sa kapwa ko tao, malinis ang konsensya. Kaso lang, kailangan ko po, at ito po, kaya po ako lumalapit sa inyo ngayon. Kailangan ko po ng konting tulong pa sana. Pwede pa natin paigtingin yung mga ginagawa natin sa City Hall. Pwede pa natin palakasin ang serbisyo ng ating pamahalaan. Marami pa tayong pwedeng gawin. Ang sinasabi ko po, ay ngayon po, nasa primera pa lang po tayo. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Marami na tayong nagawa, pero nag-uumpisa pa lang po tayo. Para makapag-level up tayo, kailangan ko po ng mga makakasama. Kailangan ko po ng tulong. Hindi naman po ako mahihiya na sabihin na hindi ko kaya mag-isa ang laban na ito. Swerte po ako dahil nung nanalo po ako na mayor, meron po akong kasangga na isang matibay din congressman. Pero siyempre meron din pong sariling trabaho si Kong Roman. Itong nakaraang 3 taon, ang dami niyang batas na naipasa. Yung mga batas na naipasa niya, talagang makikinabang dyan. Siyempre, tayo mga pasigilyo, pero buong Pilipinas nakikinabang sa mga batas na sinusulat niya. Yan naman po talagang trabaho ng congressman. Swerte ko lang dahil kahit hindi niya na trabaho, tumutulong pa rin siya sa akin dito sa lokal na pamahalaan. Siyempre, kilala niyo naman po ang tinutukoy ko, si Congressman Roman Romulo. Pero sana po sa susunod, hindi lang congressman yung kasangga natin, kung hindi pati vice mayor. Alam po ninyo, nakipagtrabaho naman tayo sa lahat. Kapwa natin halal ng bawang, nire-respeto po natin. Pero iba lang din po talaga kapag hindi mo kapareho ng prinsipyo. Siguro lagay niyo po yung sarili niyo sa lugar ko. Ang gusto natin gawin, talagang linisin ang pamahalaan, itigil na yung mga kickbackan na yan, itigil na yung korupsyon, na nagagawa na pagtatagumpayan naman po natin, pero meron pong mga bagay na hindi ko kayang gawin kung hindi po sa tulong ng isang vice mayor. Kaya po, ang kailangan natin isang vice mayor, una sa lahat, dapat tapat, tama yung intensyon sa pagpasok sa gobyerno, pero kailangan ko yung po na mga kasama na matibay ang loob. Dahil hindi po biro ang ginagawa nating paglilinis at pag-aayos ng gobyerno. Marami pa tayong kailangan gawin. Kailangan ko po ng mga kasama na matibay ang loob. Yan po ang nakita ko kay Dodot Jaworski. At hindi rin naman po pwede na vice mayor lang kasi ang vice mayor, sa totoo po, hindi nga po pwede bumoto sa konseho. Presiding officer po siya, tagapangasiwa. Ang bumoboto po, ang nagpapile ng mga ordinansa, ang mga konsehal. Kailangan po natin ng mga makasama na isusulong yung Big 5 agenda natin. Una po, nakasama na natin sa Office of the Building Official. Tinulungan tayo para linisin, kaya kita natin yung track record niya. Mahusay na engineer, pogi pa, Bubu Agustin. Number 1 kagawad ng Barangay Manggahan, nakasama na rin natin noong 2019. Hindi siya basta-basta sumusunod lang sa agos. Tumitindig siya pag alam niya na ito ang tama.
kailangan nga, sabi ko nga, kailangan ko ng mga kasama na matitibay ang loob. Isa po sa kilala ko na pinakamatibay ang loob. Yan po, si Kim Cruz. Ang ating number 1 kagawad ng Barangay Santa Lucia. Pero bago ko po siya tawagin, nandito ba ang kanyang konsehal, former Vice Mayor Yoyong Martires. Inabati po natin. Alam niyo, minsan may mga nagtatanong po sa akin kung sinong mas kamukha ko, kung si Bossing ba, kung si Connie. Kayo ba, sino bang tingin niyo? Iba sabi Bossing, iba sabi Connie, iba Hati. Pero alam niyo, Nay, ang totoo po niya, nagkakamali po kayo. Hindi ko po kamukha si Bossing, pagkakamalan lang. Si Connie, hindi ko rin kamukha yan. Ang tunay ko pong kamukha, si Yoyong Martires. Pero hindi daw papayag si nanay. Pero biro po, yung anak niya, nakatrabaho ko na rin po, ano. Pag may problema sa Santa Lucia, ang una ko pong hinahanap ang taong ito. Dahil talagang hindi lang masipag, ano, kundi magaling sa trabaho. Maro Martires. Nakilala niyo po bilang artista, pero siya higit pa ron. Ako nakita ko po kung paano siya tumulong. May mga involved po siya sa mga NGO, sa isang non-profit school, sa simbahan. Napakabait na asawa, na ina, na kaibigan. Yan po si Angelo De Leon. At last but not the least, ang tumulong po sa akin nitong nakaraang 3 taon. Marami po sa mga nagawa ko sa larangan ng edukasyon, pero hindi lang sa larangan ng edukasyon. Hindi ko po nagawa kung hindi po sa tulong niya. Kilalang kilala niyo naman po ang ating tita Consi, Cory Raimundo. Muli po, nitong nakaraang 3 taon, marami na po tayong napagtagumpayan. Marami na tayong napakilalang pagbabago. Pinatalikuran natin yung lumang sistema ng palakasan, yung dating gawi na puro takutan. Nililinis po natin ang ating pamahalaan. Dahil dito, marami po tayong nagagawang bagong programa, mga lumang programa na i-expand naman po natin, gaya na lang po ng scholarship, gaya po ng ating bagong local senior pension na magsisimula sa Hulyo. Pero ang totoo po niyan, nag-uumpisa pa lang po tayo. Kung gusto nating mag-level up, kung gusto nating mag-level up na po tayo bilang isang lungsod, dahil napakarami pang potensyal ng ating lungsod Pasig, kailangan ko po ng mga kasama na matitibay at tapat ang magiging serbisyo sa ating pamahalaan. Ito po ang giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Ayan.